Mayo ay buwan ng pambansang kamalayan ng stroke. Ang stroke ay may panganib at nakakamatay. Ito ang ikalimang sanhi ng kapansanan at nangungunang sanhi ng kamatayan sa Estados Unidos ng Amerika. Ang stroke ay isang sakit na nakakaapekto sa mga ugat ng utak. Kapag ang isang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at sustansya sa utak ay nabara ng isang namuong dugo o pumutok, ang bahagi ng utak na hindi makakuha ng dugo ay mamamatay. Mayroong dalawang uri ng stroke. Ang ischemic stroke ay sanhi ng namuong dugo na humarang sa daloy ng dugo sa utak. Ang hemorrhagic stroke ay sanhi ng pagputok ng daluyan ng dugo na pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa utak. Ang TIA o Transient Ischemic Attack o mini-stroke ay sanhi ng pansamantalang namuong dugo sa utak. Ang pagkilala sa maagang palatandaan at sintomas ng stroke ay nagbibigay daan sa agarang paggamot at makakabawas sa mga pangmatagalang epekto ng stroke at posibleng makaiwas sa kamatayan. Dito sa Keck Medical Hospital ng USC, ginagamit namin ang mnemonic na BFAST upang makita ang mga palatandaan at sintomas ng isang matinding stroke. Ang B ay para sa balance or balanse. Ang tao ba ay biglang nawala ng balanse o nahihirapang maglakad? Ang E ay para sa eyes o mata. Ang tao ba ay may bigla ang pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata? Ang F ay para sa face o mukhang hindi pantay. Ang isang bahagi ba ng mukha ay nalalay o ito ba ay manhid? Tanungin ng tao na ngumiti. Pantay ba ang ngiti ng tao? Ang A ay para sa arm or kahinaan ng braso. Ang isang braso ba ay mahina o namamanhid? Hilingin sa tao na itaas ang dalawang braso. Ang isang braso ba ay naaanad pababa? Ang S ay para sa speech difficulty o pananalita. Malabo o magulo ba ang isang pagsasalita? Ang T ay para sa time o oras. Oras na para tumawag sa 911 o alertohan ang mga medical na kawani kung nasa ospital. Ang ilang mga kadahilanan ng panganib para sa stroke ay mataas na presyon ng dugo, paninigarilyo, diabetes, hindi aktibo sa katawan, labis na katabaan, at mataas na kolesterol. Ang mga panganib na kadahilanan na ito ay maaaring pangasiwaan at gamutin gamit ang dayeta at ehersisyo, at sa tulong ng iyong pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga o doktor. Sa pamamagitan man ng pagboboluntaryo, pagbibigay o pagtataguyod, may kakayahan kang tumulong sa paglaban sa stroke. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kang bumisita sa www.stroke.org. Salamat po sa pakikinig.